Okay, so quick video lang muna. So kakatapos na natin mag-mass. Saturday mass tayo ngayong morning. And it's been a while nang huli naming upload. Yes. And so it's going to be 1 year na ni Kiyon next month. October. So ngayon, date ngayon na sinshoot natin to is September pa lang. So 2 things going to happen is mag-expire yung insurance and incoming 1 year na maintenance. So ang kailangan niya asikasuhin ngayon is insurance. Expire na siya 22nd October. Yes. So nakuha namin kasi talaga officially is 22nd. Though on paper 22nd. Kaso 23 namin nakuha kasi nagkaroon ng mga parang requirements issue last time. Kaya nagdalawang balik tayo 2 days straight from Batangas to Metro Manila. Makapanood nyo yun kung ano, or napanood nyo na. But ayun nga, so ngayon kailangan naming asikasuhin yung insurance. And how, well technically nagawa na namin. So how we did that, I-share lang namin. I-share namin, yes. So ang dami namin nakikita Facebook, well, all over social media, especially for those first-time car owners. Ano yung next step nila how are they going to renew their insurance? Kasi normally, kapag kumuha ka ng sasakyan and then kapag kumuha ka ng car loan, libre yung first year, and then minsan naka-lock up ka sa isang company, o minsan hindi, and then kapag hindi ka naka-lock up, you don't know what to do. So yun yung i-reach out mo, kukuhanan ka na ng bangko ng copy ng insurance kapag mag-expire na. And ano yung mga questions namin as a first time car owner, and ano yung mga na-experience namin, we'll share that. Okay? Sige. Okay. So, di ba dear, ang case natin is hindi naman tayo naka-lock. Hindi tayo naka-lock. So ang ginawa natin, nag-contact tayo ng iba't ibang insurance company. Yung ba ginawa mo? Yung group chat ng Sonnet Philippines. Okay. So meron siya dun sa, so yung mga watcher natin na part na rin ng Sonnet community. Meron dun sa Changi na sub-channel na tawag yung basta yun yung name. Then meron dun yung tamang pinag-uposan nila ng mga products. Meron din ng mga accessories, meron din ng insurance. At yung mga process, katulad nun. Well, wala pong process. Kasi i-reach out mo yung mga nagpo-post na parang mga agent ng insurance, kung ano yung procedure, ano yung quote nila. Kasi iba-iba ng quote yung mga yan, and iba-iba rin yung details ng mismong insurance. Since we're renewal, expected na yung insurance before is iba sa insurance ng second year kasi may 10% depreciation na yung unit. Then even though iba-iba sila ng price, iba-iba nga din sila ng covered amount aside pa dun sa 10% depreciation. So yung iba merong mga reimbursements, medical reimbursements, yung iba wala. Yung iba mababa yung pwede mo lang makover, yung iba naman walang acts of nature, yung iba wala. So you have to compare and kung ano yung need mo. So yung kinuha natin is with act of nature. Yes. So may AON na siya, and mamaya natin sabihin yung amount. So what we did first, parang meron akong 3 kausap na agent. Pero technically 2 lang pala. Kasi yung una at saka pangalawang kinausap is parehas sa isang company. Late ko lang na-realize na parang parehas yung logo nung binigyan nilang code. But anyways. And bukod doon, tumawag din yung sa dealer mismo natin. Si Wills tama. Tumawag yung office ng dealer na pinalak nila. Mag-expire na kayo, kung gusto niyo mag-avail ng insurance ng dealer. So, binigyan niyo yung number, magkano. So, note namin yon. Which to compare din para may may mapagko-compare kami. Pati inclusions niya. Yes, pati inclusions. So lahat naman pare-parehas yun with regards to dun sa covered ng own damage, ng theft. Lahat yun less than 10% na ng SRP. So
So, since ano na nga, 1-year-old din nasakyan. And then, ano pa ba? So, all in all, meron pala tayong 3 quote. 3 pa din. For 3 company, yung 3rd company nagbigay ng 3 quote na iba-ibang provider. Doon tayo namili sa 3. Doon tayo namili. So, nagre-range siya, maximum natin is around 24. Max, 24 yung... Oh, 24 yung... Oh, 24... Yung original insurance daw kasi is discounted. Parang nandun sa binaya natin is around 19,000. Pero kung sila pa rin yung magpo-provide, 24K 23,800 yata. Parang gano'n, no? Gano'n. And then, itong 3 Tapos choices. yung reach out ko na parehas pala silang kumpanya, binigyan niya ako ng 21, which is lower. Sabi ko, okay yun, okay. Tapos meron pa silang discount. Yung blue logo. So, I'm sure familiar kayo doon sa nagpo-post lagi sa chat. But after nun, nag-stop muna ako mag-search. Then, try ako mag-google. Ano ba yung available na insurance sa Philippines? Car insurance. So, yung number 1 ad na lumabas. So, this is not sponsored, by the way. So, lumabas yung Money Max. So, familiar ako sa kanya offering credit cards. Yung may, pag nag-avail ka ng ganitong credit card, may libre kang AirPods. Yung mga gano'n. Yung mga ganong ads sa ano eh. Ad naman siya, financial institution siya. Tsaka SEC-registered naman siya. Oo. So, kaya okay din. Nag-apply ako. So, yung ano nila, madali lang. Lagay ka lang ng pangalan mo, ng email, ng mobile number, and then ano yung car maker, ano yung model, anong taon. So after nun, tatawag sila. Sa amin, experience namin, tawag sila 2 hours after. Same day. Parang parang alas 8 ako In-expect mo na na sila yon. Oo, in-expect ko na sila yon kasi sabi nila, tatawag sila within the day. And then nag-input ako dun sa website nila around 8-9 AM. Tapos mga 10 na mag-usap na kami. So sabi niya, since alam na nila yung procedure, they gave us 3 options na parang ang comparison lang is ilang beses yung may waive na claim, how much yung per amount na i-shoulder mo per claim, then kung ano yung mga inclusions. So iba may libreng tow, iba may libre up to certain amount. Pero all in all, ang binigay niyang quote sa amin, nag-average lang ng 15,000 plus to almost 16,005. So, ang laki ng difference. And then, what's good with them is, kasi syempre, pag nagdiretso ka sa insurance company, sila lang yung tatawagan mo. Sila lang yung after sales na hahabulin mo when you're processing your claim. Pero, with Money Max, pwede mong tawagin diretso yung, kasi parang mag-offer sila sa inyo ng yung mga malalaking insurance like Prudential, mag-offer sila ng SGI, mag-offer sila ng Mercantile, meron sila ng Malayan Insurance, kompleto. But pwede ka dun mag-reach out directly kapag mag-claim mo ng insurance. And then pwede ka rin tumawag sa Money Max. So they will also help you with the after sales. So ayun yung naisip namin na mas maganda kasi alam naman natin, kapag mag-claim ka, after sales talaga yung pahirapan. So, the more channels na, mas maganda. Isa pa dun, yung experience mo pa lang kung paano sila makipag-usap eh. Oo, ang bilis. Through ang call. Ang bilis ng process. And after nung call, sabi nila, mag-send kami email. Right ahead, sinesend agad nila. Yes. So, dun pa lang nasabi mo na, baka part parang, of, baka sa sales pa rin, pero syempre, ano pa rin sila? Professional pa rin. Yes, yes. Kasi yung traditional niyan, ikaw yung mag-process ng insurance, ipapadala mo yung copy mo sa hard copy sa pa. kung sa bangko kung nag-loan ka, and then so ayun, so hassle pa yon, magpa-process ka pa ng paperworks. Pero yun, sila na lahat yung mag-process. Actually, naka-receive na ako ng email day after na okay na yung insurance. Actually, na-receive ko na 3 days after, na-receive ko na yung yung copy ng policy. Another question pala, baka din itanong nila. Since October pa yung expire ng isa nating insurance, okay lang, di ba? Sabi nila na mag-overlap. Hindi daw siya mag-overlap. No. So, hindi siya mag-overlap kasi bawal siya mag-overlap. Okay. So, if
mag-file ka ng renewal at magbayad ka, yung ibibigay nilang policy sa'yo will be yung date noon pag natapos yung existing mo. Kasi need mo i-provide yung existing policy mo to them para alam nila yung end date. Kasi illegal magsabay. So yun, I think illegal. Sinend mo din, di ba? Sinend ko lang yung, may certain page lang silang kailangan. Andun yung policy number, ano yung covered amount, ano yung date, para lang hindi mag-overlap. Parang niwasan nila yun for claiming from both insurance. Yun na experience namin sa pag-renew ng insurance. Bilis lang. Kasi nakikita ko yung mga nagko-comment dun sa groups. Nakikita ko yung amount na sinashare nila, which even sila, sabi nila it's too much. So sabi ko, layo nito nakuha natin. Pati yung inclusion, kung ano lang yung necessary. At tingin mo na kailangan talaga yun. Pero since given nga, bibigyan naman sa'yo how much yung covered. Yep. Sa theft, so kung may medical reimbursements, kung meron ka pang yung personal, meron ka pang yung own damage. So nandiyan na lahat yun. Pwede i-review mo na lang. Magkano nga pala yung covered ng nakuha natin? 790k yung own damage and theft. Nakakalimutan isang number. Basta less 10% ng SRP na 888. Kung magkano yung value ni Key yun. Yes. Ngayon. So, okay na. Tapos na ang insurance. Just like that. Kasi syempre, as first time car owner, first time namin mag-process ng ganung papers. Yes. And hindi namin alam kung ano yung tamang step. Turned out, ang bilis lang pala. Yes, at saka may choices ka. Wag kang mag-stick lang dun sa original mo. Especially kung tingin mo na medyo mahal. But, ang caveat nun, make your own research. Do your own research. Nag-check ako sa Facebook, nag-check ako sa Reddit, nag-check ako sa Google, sa ChatGPT, tinanong ko din. So, kasi 1 year yan. 1 year siya, and then syempre, you need to find examples ng after sales nung mga kinakausap mo. And luckily, ang daling maghanap ng resibo. Makikita mo kung ano yung experience nila with ganitong insurance, ang dali. Hanapin mo lang yung pangalan, then yun na, makikita mo na experience ng mga clients nila. Hindi pa natin sinasabi anong company yung ginahaan natin. SGI. So, SGI we end up with SGI Philippines. Yes. Ang nangyari kasi, they offered 2-wave participation fees per year. Which pero is 3,000. Hindi yan pare sa kasa. Parang one sa kasa and one sa accredited repair. Parang ganun. Then, lahat ng binigyan niyang amount from 15 something to 16.5 is pare-pares naman yung covered amount. Nagkaiba lang sila dun. May free towing, may 24/7 na assist. Yung mga gano'n dun lang. Pero yung kinuha namin, kompleto na. And ayun nga, bonus pa yung 2 wave na participation fee. Yeah. Yeah, so ayun, if wala pa, kung magre-renew kayo, sakto tong video na to, hopefully naka-help siya. Yes, kasi ito yung last year, ito yung buwan ang daming nag-iintay ng unit. So most likely, ito yung buwan na marami din magre-renew ng insurance. Oo, kasi yung yung mag-release ng Kia Sonet September to October. So madami talaga. Hopefully hindi pa kayo nakakakuha, and you'll use this video as your reference sa pagkuha nyo ng insurance. Yep. And if may questions sila, mag-comment lang kayo. Comment lang kayo. And kung nakakuha na kayo, comment down, compare tayo ng insurance and what we paid in insurance. Okay. Yun lang. See you guys. Drive safely. Bye-bye.